Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Lumang Jerusalem, sa bayang Huda Israel, kanyang ibinigay sa bansang nagbubunga, sa Diyos na kay Kristo na pananampalataya. Ang kaharian ng Diyos ikinukli ni Jesus. Hanapin natin ang bagong Jerusalem. May palatandaan ang malayong silangan, mga puno ng dagat, itong bansang Pilipinas. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umaasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Doon wala nang gutom at wala nang natin when it comes to leadership, siyempre, munang-una, iba't iba ang kanilang titulo. Sa national, nandiyan yung ating presidente. So, elected by the people. Pagdating sa province, meron tayong elected by the people. Ito ba? Si Governor, elected by the people. Pagdating sa municipal and city level, so mayroong elected by the people. Yung mayroong ulo talaga na isa ang magdala dyan. Pati din sa barangay. So dito,
ito yung nakaligtaan sa ating gobyerno. Meron bang isang tao na elected by the people na magdala ng isang region? Meron ba? Wala. Meron bang tumatakbo na tatakbo ako bilang ulo ng Region 4? Wala no? Di ba nakapagtataka? Yung pangalawang level sa system ng ating gobyerno, ito pa yung walang ulo. Dating sa province, mayroong ulo. Municipal and city, may ulo. Pati barangay, lowest, may ulo. Pagdating sa region, wala. So, ang ilalagay dito kasi wala, appointed by the national. So, ang nangyari dito sa region, dito lumalabas yung mga departmental heads. Yung mga directors ng iba't ibang departamento ng regional director sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Yan lang ang nailagay dito, through appointments. Pero never tayo naka-experience na mayroong isang ulo na magdala sa isang region. Elected by the people. Pero sa divine government, mayroong isang ulo na magdala per region para ang kaniyang sit-up ay makumpleto. So ngayon, in terms sa governance, hindi man pwede gobyerno walang pera. So mayroon talagang funds. Yan, unahan muna natin yung funds. Yan. So saan galing yung funds? No? Saan? May pera ba ang gobyerno? Meron. Meron. Saan galing? Sa tao. Galing sa ibang bansa. Sa Sa tao. mga tao. Kaya government is by the people, for the people, and from the people. So, yung pira din, galing din sa mga tao, of course, in the forms of taxes. Normal yan. Lahat ng gobyerno, mayroong marami kasi kaya taxes, plural. Sa gobyerno ng Diyos, meron ding funds. Pero, hindi tulad nito na plural. Isa lang yung kanyang tax. Kaya, speaking of tax, hiningihan si Kristo noon. Si Caesar, at kasi yung Israel under ng pamumuno ng Roma, under ng Caesar, hiningihan siya ng tax. Kaya sinabi niya, ibigay nyo kay Caesar ang para kay Caesar. So, ibigay mo rin ang sa Diyos ang para sa Diyos. Ang subject matter noon tax. Na kung ang gobyerno ng tao, hindi naman against si Kristo sa gobyerno ng tao. Gusto pa niya na turuan yung mga tao na susunod sa gobyerno. Kaya ibigay nyo kay Caesar ang para kay Caesar. At may dugtong, ibigay nyo rin ang sa Diyos ang para sa Diyos. Siya yun. Bilang hari ng Israel, hindi nila naintindihan na siya yung magtatayo ng gobyerno doon. Na ibigay din ang para sa Diyos. So all throughout sa lahat ng mga henerasyon, ang sinunod ng mga tao, yung para lang sa gobyerno ng tao, yung para sa Diyos, ang kanyang tax, ito lang po. Malakias chapter 3 verse 7 to 10. 10%. Yan. Ngayon, ito yung nakalimutan natin. Kaya sabi niya, buhat ng inyong mga magulang, kayo humuwalay sa akin ng lakas. Kayo'y nagnakaw sa akin. Imagine yung mga tao, ha? Diyos na ang nag-akusar sa atin na tayo sa kanyang harapan ay magnanakaw. Each one of us. Nagtanong ang tao, Panginoon, saan kami nagnakaw? Sabi niya, specifically, sa ikapo o 10%. 10%.
Ngayon, ito yung nakalimutan natin. Kaya sabi niya, buhat ng inyong mga magulang, kayo humawalay sa ating landas. Kayo'y nagnakaw sa akin. Imagine yung mga tao, ha? Diyos na ang nag-akusar sa atin na tayo sa kanyang harapan ay magnanakaw. Each one of us. Nagtanong ang tao, Panginoon, saan kami nagnakaw? Sabi niya, specifically, sa 10 o 10%. Hindi lang tayo. Hindi lang individual ang inaakusahan niya nagnakaw. Sabi niya, pati buong bansa ay nagnakaw sa akin. Huwag lang natin dalhin yung ibang bansa. Pilipinas lang kasi individual namang naman sa yan eh. Kung individual na katao, yung inakusahan ng Diyos na nagnakaw sa kanya, so pati din, bawat bansa, pati buong bansa ay nagnakaw sa akin. I-prove daw natin. Yung gobyerno, through BIR, siyempre, nagsingil ng buhis. Kung tanungin mo naman si BIR Commissioner, kung nagbigay ba siya ng 10%, na para sa Diyos, iwala. Ito to, sabi ng Diyos, pati buong bansa. Hindi lang individual. Pati buong bansa. Gobyerno yon ay nagnakaw sa akin. Kaya ano ang output? Kung basahin mo yon na hindi natin naibigay ito sa buong bansa. Hindi mo ba napansin na sa gobyerno, mayroong program intended para sa mga magsasaka, kaya mayroong Farmers Association. Kahit librehin pa sa gobyerno, per crops, yung fertilizer, malaking tulong na yan sa mga magsasaka. Ngayon, yung malapit na mag-harvest, ilang araw na lang, bilang na lang sa daliri, yung araw ng harvest, ang Diyos nagpapapadala ng matinding bagyo. Kaya anong magagawa ng mga magsasaka? Kamot na lang sa ulo. Para matupad yung sabi niya na magtatanim kayo ng sayang. Bakit? Pati buong bansa nagnakaw. Ngayon, ano ang kanyang kondisyon? Sabi ng Diyos, subukan niyo ako ngayon din. Imagine, yan ang kanyang kondisyon, ha? Para maalis yung curse. Yung mga sumpa ba? Na individual sumpa o pati gobyerno sinumpa ng Diyos, para maalis yun, sabi niya, dalhin niyo ang 10 sa aking bahay. So ngayon, ang program ng The Kingdom of God na iligtas natin ang buong bansa sa pamamagitan ng mga Deuterium Project beneficiaries na 35 million, kasama na tayo riyan. First 35 million muna. Yan. Yung 35 million na mga beneficiaries, pag sila ay tatanggap na ng share buwan-buwan, meron silang obligasyon. Under yung company kasi natin, yung The Royal Alpha Omega Ring Trading at saka PDDMC, implementing arms yan under ng The Kingdom of God o gobyerno ng Diyos. Ngayon, para hindi buong bansa ang naging nagnakaw sa Diyos, we will oblige 35 million na mga beneficiaries na once matanggap nila ang kanilang share monthly, ay magbibigay sila ng 10%. Practices, regardless kung anong sikta ka, for as long as you will receive biyaya ng Diyos. Paano natin yan isa sa katuparan? Prior sa sharing, kami ang mag-orient per barangay sa mga beneficiary. Pag kayo'y matatanggap nyo na ito, so kailangan practice natin na hindi tayo pwedeng magnanakaw sa harapan ng Diyos. Kasi buhat ng ating mga, kung hindi man na sunod ng ating mga magulang ng mga ilang henerasyon, but our times
na tayong nadatnan ng kanyang gobyerno, kailangan mag-practice tayo ng tithes. Halimbawa, mayroong beneficiary, magreklamo, ay ano ba yan? Hindi man sinabi ng aming coordinator na pag matanggap ko na yung share ko, kakaltasan pala ng 10%. So, mga coordinator na sisihin. Oh, hindi trabaho ng coordinator yan. Yan ang company policy na kailangan marunong din tayong magpapasalamat sa Diyos. What if, sir, hindi susundin yan ng isang beneficiary na tumatanggap na ng share? Pag kasi protocol yan, policy, ay tatanggalan ka ng binibiyaya. Bakit? Hindi ka marunong? Imagine. We are saving your identity in front of God. Ikaw tumatanggap ng biyaya ng Diyos na hindi magnanakaw sa kanyang harapan. Tapos ayaw mong magbigay para lang maalis yung sumpa. Imagine. Kaya, ang gusto ng Diyos na tatanggap tayo ng biyaya na alisin din niya yung sumpa. Para yung biyaya natin, hindi lang yung tumatanggap tayo ng biyaya, ang punong-puno ng sakit, yung pira na natanggap mo hanggang lang. Ayaw ng Diyos na ganyan. He wants us to enjoy more and more sa kanyang blessings every month. Kaya kami na ang magpapaliwanag tungkol sa 10%. Kaya mas nauna ang mga coordinator. No one is exempted for 10%. Pag tatanggapin na natin yung biyaya. So at least, na-save na natin yung gobyerno na hindi na akusahan ng Diyos. Pati buong bansa nagnakaw sa akin. Hindi na, bakit? Mayroon ng 35 million Kahit hindi man 110 million ang bigay, at least mayroong 35 million. So, yan ang isa sa tulong ng divine government. So, ngayon, ito na ang napakaswerte. Na supposed to be ang mayroong authorized na tatanggap ng 10%, ito lang yung mga leaders ito. Pero dahil nagsasakripisyo ang ating mga coordinators, ang unang tatanggap ng ikapo mula sa mga beneficiaries, yung coordinators na nakalista sa mga tao na yan. Yan, yung mga coordinators. So ngayon, speaking sa mga coordinators, mayroong coordinator na nakalista ng 2,000 na katao. Diba? Reality ba? Palagay lang natin ng ganyan. Mayroon ding nakalista na 1,000 lang na katao. Mayroon nakalista na kalahati ng 1,000, 500 lang na katao. Mayroon din nakalista sa kalahati ng 500, 250 lang. So mayroon nakalista 100. May nakalista kalahati ng 50 na katao lang. At mayroon din coordinator na nakasubmit ng isang master list. Ilang laman ba yung isang master list? 25. 25, at least. Coordinator pa rin. May ID. Palagay lang natin 25. Ngayon, sa sharing, sa orientation kasi natin, ang sharing ng mga beneficiaries, nagdepende doon sa volume per day na makuha. Pag 3 million barrels a day, ang bawat beneficiary ay tatanggap ng, pagpalagay lang natin doon kasi 5,760. So, pagpalagay lang natin for the sake of computation, 5,000 pesos per beneficiary. So ngayon, ang 10% nito, 10% of 5,000, siyempre 500 pesos. Saan mapupunta yung 500? Doon sa kanyang coordinator. Halimbawa, kung nakalista ka ng 2,000. Yung 2,000 mo, iba't ibang lugar yan. Yan, iba't ibang lugar. Kaya, importante sa atin yung monitoring natin.
na mayroon tayong separate checklist balang araw na paano natin ma-confirm na ano bang system na matanggap na natin yung 10% mula sa mga nailista. Kung sa inyong barangay, direct niya ibibigay sa inyo, mayroon papirmahan mo. Transparency para walang away. Kasi baka sabihin mo na sisingilin ng coordinator tapos sabi ng beneficiary, nagbigay na ako tapos wala kang ebidensya. So magulo. Ayaw natin yung gulo, dapat transparent. Yung mga malalayong lugar naman, 2,000. Yung 2,000 mo, iba't ibang lugar yan. Yan, iba't ibang lugar. Kaya importante sa atin yung monitoring natin. Na mayroon tayong separate checklist balang araw na paano natin ma-confirm na ano bang system na matanggap na natin yung 10% mula sa mga nailista. Kung sa inyong barangay, direct niya ibibigay sa inyo, mayroon papirmahan mo. Transparency para walang away. Kasi baka sabihin mo na sisingilin ng coordinator tapos sabi ng beneficiary, nagbigay na ako tapos wala kang ebidensya. So magulo. Ayaw natin yung gulo, dapat transparent. Yung mga malalayong lugar naman na ipapadala sa iyo, Palawan, yung 500, so sabihin mo lang na yung 500 pesos, diyan ka na lang kukuha para pangbayad sa charge sa Palawan. Ayan. Tapos matanggap mo na yung confirmation code, ilista mo yun. It means ebidensya yun. Kaya pag claim mo, yan. Para malaman mo kung sino yung sumunod at sino hindi. Kasi yung mga hindi sumunod, para sa monthly meeting, ma-call natin ang atensyon. Walang kuan ba? So, ganyan ang purpose sa record. Halimbawa, kung 200 na nalista mo, so at least 500 bawat isa, meron ka ng 1 million dyan per month. Sa 1,000, 500,000 per month. Sa 500 na katao na lista mo, meron kang 250,000 per month. So sa 250, meron ka ng 125,000 per month. Sa 100 lang na lista mo, meron ka ng 50k per month. Sa 50 na katao, meron kang 25k per month. Meron 25 na katao lang, isang master list, meron at least, meron ka ng 12,500 pesos per month. So yun ang rewards natin. Ako, coordinator din ako tulad niyo Pero, hindi ito lifetime. Ano yan? Privilege. Good only for 1 year. 1 year. Okay lang. Okay lang. Ngayon, after 1 year, anong mangyayari? Beneficiary nila. Lahat, yung pagbigay ng 10%, lifetime yun. So, lahat ng mga beneficiaries, ito turn over na yan per barangay. Kung sino yung naging leader sa divine government sa barangay na yan, after 1 year, kung ilan yung mga beneficiaries na nakatira sa isang barangay, yung remittance ng kanilang tax para sa Diyos, doon ibibigay yan directly sa maging leader o yung leader na sa divine government per barangay na. Hindi na yung sa nalista mo. No? Kasi itong nalista mo kahit sa lugar yan Maganda ho maganda. Pero after 1 year sa coordinator, doon na. Ayun. Sa Maganda, per barangay na. Maganda ho ang ginawa. Bakit per barangay? Pinaka-reward. Kasi ang sentro ng finance, sentro ng development sa divine government ay nasa barangay. So kung dadalhin natin ito, halimbawa sa isang barangay, nasurtihan ba? Sa isang barangay, mayroong 2,000. Pag-assess natin, mayroong 2,000 na mga beneficiaries. This is possible kasi may mga area na
Ngayon, kung ito pa muna yung share, siyempre, 10%, 500 times 2,000, 1 million ang matatanggap buo. Ang tawag dyan, group tax. 1 million. Sino yung tatanggap? Hindi na si coordinator. Yung naging leader na sa divine government. Kasi may purpose kung bakit may tira sa barangay. Malalaman natin. Kaya, merong distribution sa taxation paakyat. Ngayon, ikaw din bilang barangay leader, siyempre, beneficiary ka man din. So, yung personal mo, diba, mayroon kang 5,000 pesos. Yan. So, yan ang personal to ha. Ito, group mula sa 2,000 ng katao. So, pag natanggap na yan ni barangay king or queen, mag-set aside siya dito ng 10% para i-submit niya para maging pundo ni municipal king or queen. 10% of 1 million is 100,000. So, may naiwan sa kanya na 900,000. So, group tax yun. Para siya din sa sarili, makapagsunod siya ng taxation ng 10%, kukunan din niya ito ng 10%. What is 10% ng 5,000? Of course, 500 din. Personal yan sa kanyang personal. Tatanggapin din niya ng municipal leader. So, next, dito sa pagmatanggap na ito ni municipal king or queen, same scenario. Kukunan din niya ito ng 10% para i-remit niya sa kaniyang provincial leader. 10% ng 100,000 is 10K. Yan. So ngayon, mula din, ito din natanggap niya sa individual leader. So, kukunan din niya ito ng 10%. So, 50 pesos. Yan. Personal din niya na share sa deuterium. So, same procedure. Bigay din siya ng 10% doon sa kaniyang municipal. Municipal siya doon sa kaniyang provincial. Ganyan ang mangyayari sa taxation, individual at group. Meron pa siyang naiwan dito na 90K. So ngayon, pag na-report na, natanggap na ito ni provincial king or queen, the same procedure para mag-tax din siya doon sa regional king. Halimbawa dito sa region 4, 10% ng 10,000, mayroon lamang 1K sa regional king. Mayroon pa siyang naiwan dito na 9K. Ito din, kukunan din niya. So, 5 pesos. So, ito din, 5 pesos. 50. Yan. Di ba? Hindi pa siya nakapag-remit ng personal, no? Kasi ang personal niya 5,000. So, ilang i-remit niya? 500. Ganon ang taxation sa divine government. Malalaman dito na kumbaga hindi pwedeng maging corrupt. Alam sa central office, alam niya kung sino magkano ang pundo yan, kung ilang kataong meron bawat barangay. So ngayon, last, magre-report kami sa central office yung 1K 100 pesos. Yan. Ito namang 5 pesos. 50 centavos na lang. Ito namang 50, 5 pesos. Ito namang 500, 50. So, mayroon siyang personal din
na 5,000. So, puntabil dyan yung 500. Ganyan ang taxation. So ngayon, kung titingnan natin sa gobyerno ng tao, dito, saan ba yung sentro ng finance? Sa barangay or sa nasyonal? National. Diba? Hindi natin ipagkuhan. Nasa nasyonal ang sentro ng finance. Kaya maganda ang kanilang opisina. Malaki yung sahod. Speaking of sahod, malaki ang sahod sa presidente. Malaki ang sahod sa mga departmental heads. Malaking sahod sa mga gobernador. Malaking sahod sa mga mayor ng bayan. Kumusta si barangay? Sinasahuran ba? Lubak-lubak. O yung ano lang? Yung honorarium? Depende sa barangay ira. Ang honorary mo lang sa barangay, yan yung maliliit. Oh. Pero barangay, Hindi salary. Pero meron ng proposal dito na buong Pilipinas, lahat ng mga kapitan, sasahuran. Standard. Standard. Iwan ko lang kung kailan pa mag-take effect. Standard ng sahod ng kapitan. Maging standard na pati mga barangay kagawad. So, kaya yung sentro ng development ay nasa nasyonal lang. So ngayon, kung titingnan natin talaga sa gobyerno natin ngayon, sino ba yung mas exposed sa problema directly sa mga tao? Barangay. Si Kapitan o si Presidente. Si Presidente, may mga kabinete. Magpadala o kabinete, harapin mo yung problema na yan, di ba? Ganon. Utusan lang. Pero, yung direct talaga na problema sa mga tao, si Kapitan. Kaya sana maintindihan natin, hindi lahat ng tao matulungan ni Kapitan pagdating sa mga problema. Ganyan. Kaya nga, ang divine government of God, ang sentro ng kapital ay nasa barangay para dito kukuha ng maging project sa barangay. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig at ng Espiritu. Kung di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu, ang kaharian niya ay mamanahin natin. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig ng Espiritu. Di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi nakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu,